Yun, good day mga boss. So panibagong video, panibagong tutorial tayo ngayon dito sa Raider 150 Carb. So ito nga pala yung result na ginawa natin mga boss. Pinalitan natin siya ng handlebar sa XRM, pero madalas ginagamit tong Evo na pang CRF 150. So ituturo ko pa rin sa inyo mga boss kung paano siya ikabit, paano gawin. Napakadali lang mga bossing, ano, kasi nagbili din tayo ng extension nya. Ayan, kung nakikita nyo yan mga boss, extension. Kasi masyadong masakit yung kamay sa stock na manibela mga bossing. Kaya ginawan lang natin to ng paraan mga boss na para makabit. At saka mas bagay rin kasi siya kapag naka-undernet. Ayan mga bossing, naka-half undernet lang tayo mga boss. Ayan, naka-half undernet kasi pangitignan siya, no? Para na kasi siyang mutard, mas maganda palitan din siya ng gulong na medyo malaki. Itong iti-iti sa rear niya, maganda ilagay ito sa sa harap. Tapos mag 90-90 sa rear niya, magpalit ng tire. So yan mga boss, sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo kalimutang i-subscribe at saka i-hit yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga video na sinishare or ina-upload ko dito sa ating YouTube channel. Para sa part 2 nito mga bossing, mapalitan natin to ng gulong. Update ko na para updated tayo mga bossing, ano. So bali ito na yung ginawa nating final na to mga bossing. Nagputo lang tayo ng 1 inch at saka dito rin sa right side ng kanyang handlebar para hindi masyadong mataas. Pero ipapakita ko rin sa inyo mamaya ito pagkatapos kung paano siya ginawa natin mga bossing. Kaya tapusin nyo lang itong video na to kung naka-interest kayo, gusto nyo ganito yung Raider 150 nyo mga bossing. I'm sure na matutunan nyo talaga kasi napakadali lang nito mga boss. Yan, tinayan lang natin, no. Napakasulit boss, angas niya tingnan mga bossing. At saka sa Raider FI gagawa din tayo nito mga bossing. Kaya pasupport na rin ng YouTube channel natin mga boss. So ito na nga pala mga boss, tinanggal na natin yung stock na handlebar ni ating customer mga bossing, ano, at saka binutasan natin ng 10mm. Ayan, ginamitan lang natin siya ng barena. 10mm kasi yung size at saka yung butas niya is 8mm lang, kaya nilakihan natin siya ng butas mga boss para papasok yung ating bolt dito sa kanyang extension na manubela. Ayan mga boss, nilakihan ko na yung butas niya hanggang 10mm para papasok na yung ating tornilyo na 10mm dito mga boss, 10mm. Napakadali lang mga bossing ikabit. Tapos ating mabutasan tong isa, doon naman tayo sa right side. Actually yung right side na butasan natin. Saka dito na naman tayo mga boss sa isa. Yung isa papasok na, dito na lang natin ilagay sa ilalim. Magagamit lang tayo ng tornilyo kasi mas maganda sana yung stock nya, stock na bolt nya, yung threaded na kasi ito mga boss. Yan, itong ating ikakabit ngayon is Evo na handlebar. Madalas ginagamit to sa CRF 150, no. 1000 plus yung bili natin dito mga bossing, Evo. Tsaka meron din siyang extension, no? Kung gusto nyong pataasin talaga, meron pang free na extension yan mga boss. Bale, nabayaran natin dito is more than 3,000 kasama na lahat pati undernet. Mas maganda kasi dito mga bossing kung itong stock niya, kaso wala tayong bala ng barena na 12. Mas malaki kasi yung ano niya. Ayan. So, double thread yan mga boss. Kaya ang gagawin natin ngayon, instead na walang binta na malaking bala ng barena, gagamitan na lang natin siya ng tornilyo na 10mm. So ayan mga bossing, yan, ito yung ikakabit natin mamaya. Ayan, binutasan pa natin para papasok yung ating tornilyo dyan mga boss. Bali naka-shortcut nga mga bossing, no. Ganyan lang gawin yung mga boss, naka-tornilyo yan sa ilalim. Tsaka wala pang final yan mga boss. Ayan yung itsura nya. Yan yung ating tropa, no. Tinawagan tayo para ipakabit yung kanyang handlebar na Evo. Ayan, napakasulit mga bossing. At saka tatanggalin din natin yung undernet
yung stock niya na tapalodo sa rear fender para ano tayo mga bossing, mag half. Yung gagamitin natin ano lang, yung half lang mga boss. Tsaka meron din yung extension kung gusto niyo pataasan. Ayan, pwede niyo ilagay yung extension. Ayun nga, walang ano dito sa amin, binta na mas mataas. So ito na nga pala mga boss, yung ating final mga bossing. Napakadali lang mga bossing, ano, yung ating handlebar, nagputo lang tayo ng 2 inches, 1 inches dito sa left side at saka sa ating right side para hindi masyadong mataas. Ayan mga boss, napakasulit yan mga bossing, ano. Pwede yan rin yan sa Raider FI, kaya sa susunod gagawa tayo sa FI nito. Gagawan tayo sa FI dito mga boss. Ayan, pasupport na rin ang ating YouTube channel para sa next video updated tayo pag nakapalit na tayo ng malalaking gulong dito bossing, ano. Ayan yung Pro Taper Evo na handlebar. Napakasulit yan mga boss. Ayan, budget meal lang kasi yung ano natin na ginamit, yung butterfly niya mismo, tipos. Bali, kinabit ko na yung ano dito mga boss. Kanyang underneath half. Napakadali lang, kahit hindi ko na ituturo sa inyo, kahit kayo na magkabit sa ating underneath, napakadali lang ikabit. Plug and play na siya mga boss. Tsaka meron din siyang lagayan ng plate number natin. Bali yung size dito sa gulong ni bossing is ano to, 80-80. So magpalit siya ng kahit 90-90 sa rear, tsaka kakabit niya yan sa front niya kasi maliit yung ano niya, gulong. Mas bagay kasi dito mga boss, ano, malaki yung gulong kasi motocross type na kasi bossing, napaka solid. Ayan o, ganyan lang kadali ikabit itong ating handlebar pang CRF. So titest drive natin ngayon, patest drive natin itong ating tropa ngayon para makita nyo mga boss, tsaka para makita rin natin kung wala bang sabit. Nakalak naman tayo. Test drive natin dito mga boss, ano. Napakaangas, wala talagang ano, hindi ka talaga masakit sa kamay o hindi siya ano ba sa Tagalog ng hawoy. Kasi XRM type na yan mga boss, para siyang motard, napakasulit. So ganyan lang kadali mga boss, update tayo sa part 2 kapag nakapalit na ng gulong.